kahit hindi tayo magpasingaw mano-mano araw-araw, hindi sasabog ang probiotics natin, boy. Ganun tayo gumawa ng probiotics. So, abangan nyo. Sa dulo ng video nito, papakita namin kung bakit di sumasabog yung probiotics namin. Let's go. Ito, ano naman ginagawa mo? Boy. Boy, ubos na kasi yung ano natin, probiotics natin. Ngayon, gagawa tayo at ipapakita natin sa mga followers natin kung paano tayo gumawa ng probiotics para alam din nila. Okay? So, kuha muna tayo ng oregano mga tol. Ito, dami niya na. Oh boy, ito, pag gumagawa talaga tayo ng ingredients boy, ay ng probiotics boy, madami tayong ingredients boy. Tara, isa-isa natin boy. Ang ingredients natin. Ingredients natin, mga tol, malunggay. Meron tayong malunggay dito. Yakult, para dun sa ano natin, dun sa mga good bacteria. Oregano, syempre. Meron din tayong, nagdadagdag din tayo ng moringa powder, malunggay powder. Honey, mga tol. Saba. Luyang dilaw, luya, bawang. Pero pag bawang, dapat ano lang sakto lang, huwag masyadong madami. Meron din tayong carrots, mga tol, nagdadagdag tayo ng carrots. So yan mga tol, no, kailangan mo na rin hugasan ito mga to. Saka ito. May kulang pa pala akong nasabi kanina mga tol, kailangan dapat ang gamit yung tubig is tawag ito, mineral water. Mga tol, wag chlorinated water. Saka nakalimutan natin mga tol, yung ano natin, ito, yung molasses. Ito yung gamit natin sa paggawa ng probiotics. Anong gamit ng molasses? Tulad nga ng sabi ko kanina, ito yung pagkain, magsisilbing pagkain ng mga good bacteria mga tol. Alright? Tara, let's go. Dito nga mga tol, hinugasan nga natin tong mga oregano. Kasi nga hindi natin sure kung baka may nakakapit sa kanilang mga dumi-dumi. Para sigurado na rin matanggal. Pati na rin tong mga malunggay, hinugasan na rin natin mga tol. Ganon din para matanggal ang dumi, para walang sumama sa gagawin nating probiotics. Ito na rin luya mga tol. Siyempre, yung gagamitin na blender, hinugasan na rin natin. Binanat na nga natin yung oregano mga tol dito sa blender natin. Ginawa nga natin dyan mga tol, pinong-pinong pagkakablend para mas mabilis silang ma-ferment mga tol, no? Kaysa sa buo-buo. Yan, sinali na rin natin agad dyan doon sa paggagawa natin ng probiotics. Pati nga yung mga ibang ingredients, binanat na rin natin. Ganon din ginawa natin mga tol, pinong-pino din yung pagkakagawa natin. Dito naman mga tol, no, yung mga matitigas naman na binanatan natin. Yung luya, yung bawang, yung carrots, sa luyang dilaw. Dito naman mga tol, malunggay, ganun din, pinong-pino. Ito, na-brandel mo na pala lahat na. Oh boy, na-blender na natin lahat. Hindi pa na natin yung POB natin. POB phone holder natin. Pero halo-halo na sila. Ang kulang na lang yan is yung honey, yung Yakult, yung molasses natin. Ayan, haluin natin sila mga tol. Ayan, ito yung mga bali boy, no? Ilan ba yun? 6 in 1, 7 in 1. Diba? Ayan, mga tol, kung gusto nyo gumawa ng sarili yung probiotics, napakadali lang. Ayan. Ito boy. Boy, diba? Nahalo natin sila. Bigyan natin dagdag na tubig. Gusto natin medyo malabnaw eh. Ayan, dagdag natin ng konting tubig. Ayan, let's go. Kasi mamaya lalapot yan. Lalapot yan dun sa molasses natin. So ayan. Pusin na natin itong tubig na to. Boy, diba sabi ko sa'yo, ano bang kailangan tubig na gagamitin? Mineral. Bakit kaya mineral? Kasi pag chlorinated water nilagay nyo mga tol, pwedeng mamatay yung mga good bacteria. Ayan. So mga tol, honey, lagay tayo honey. Ewan ko kung legit to na honey, pero pwede na to. Pero mas maganda mga tol pag legit na honey. Hindi natin sure kung legit to. Ayan. Ito, kalahatiin lang natin to. Yan, mga tol, yung honey magsisilbing rin yan. Pagkain din ng mga good bacteria mga tol. Mas marami silang pagkain, mas matagal yung shelf life. Okay. Ayun na yung molasses, mga tol. Molasses, malapot to. Lo. Ayan. Blackstrap molasses. Ayan. Ano naman to? Sabi to. No rules naman. No rules naman sa paggawa ng probiotics. Sa akin kasi mas gusto ko medyo madilim, maitim yung probiotics ko, kaya nadamihan ko ng molasses mga tol. Mga tol. So ayan mga tol. Ayan, nagkulay brown na siya mga tol. Oh. Nag-iba na yung kulay. Iba na yung kulay mga tol. So mga tol, incorporated na yung natin, yung mga ginawa natin. Ito na yung time na paglagay ng Yakult. Pag naglalagay ako ng Yakult mga tol, 4. Pero mga tol, kung wala kang Yakult, tapos may Delight kayo, pwede rin. Tapos maganda rin mga tol yung EM1.
yung effective microorganism. Yun yung gamit namin dati nung naghahalaman pa kami. Sa halaman yung gamit namin. Ay na yung Yakult mga tol. Mga, apat ilalagay natin yung Yakult mga tol ha. Tapos yung last, yung pang 5, sa akin to. Yan, bigyan natin magandang halo yan. Ayan, dami natin probiotics boy. Yan. Siguro pwede tayo mamigay yung probiotics pag may malapit sa atin, no? Apo. Oo, ang dami nanginginig kalapate. Siguro ganito na lang ibigay natin probiotics. Bango boy. Ayan mga tol, no? Sabi nga namin, hindi pumuputok yung ginagawa ng probiotics. Ito na yung dahilan mga tol, no? Kasi nakaabot ka na dito sa part ng video na to. Ayan, malalaman mo kung bakit hindi pumuputok yung mga probiotics na ginagawa namin. Kasi mga tol, di ba, yung iba napapanood nyo na pumuputok pag hindi nila napapasingawan araw-araw. Kami mga tol, kahit di namin pasingawan araw-araw, hindi talaga puputok yung probiotics namin. Kasi mga tol, may ginagamit kaming aparato. Ito mga tol. Ayan, Yan, mga lapit mo tol. boy. Ayan, ang tawag dito mga tol, airlock. Ito mga tol, noon pa naman gamit namin to pag nagpe-ferment kami, lalo pag gumagawa kami ng hot sauce. So ito mga tol, pag sinarahan ko to, wala nang bukasan to hanggang maging okay na gamitin siya mga tol. Kasi, Yan mga yan. tol. Oh. So mga tol, para gumana to, maglalagay ka lang ng tubig sa loob. Tubig. Lalagay ka lang ng tubig dyan. Yan. Tapos mga tol, tatakpan mo lang yan. Mga tol, Yan, mga tuturo ko tol. anong gamit nito mga tol ha. Ito mga tol, nabibigyan niya ng panahon na sumingaw yung pressure sa loob. Pero yung mga hangin sa labas, hindi siya makakapasok sa loob mga tol. Yun yung silbi niya. So magkakaroon lang siya ng good environment para yung mga good bacteria maging healthy siya. Buhay na buhay siya. So yun. Ayan, kontrasabog, tapos para sa tamad. Pero yun mga tol, at least hindi tayo masasabugan. Saka siya, pang lactofermentation talaga siya. Mga tol, no? So ganyan. After 1 week, okay na to probiotics natin. So yun lang mga tol, kung nagustuhan nyo yung video na to, kung may natutunan kayo sa paggawa ng probiotics, pa-follow naman kami. Let's go!